So, eto na nga. Eto yung panibago. Ayan, oh. Grabe naman si Madam Stella Kimbo. Ang sweet-sweet naman, Lila. Alam niyo, ni-reactionan ko tong video to kung saan nag-file sila ng COC. Ang napansin ko, yung pagtago niya pagsuot niya ng jacket na hindi kita yung relo niya. Eto, naispatan ho ng mga netizen na kung saan nagkakahalaga lang lamang po yung sapatos ni Stella Kimbo na nagkakahalaga lang lamang pagdating sa kanila lamang yan. Lamang ng 63,000 pesos. Grabe, mahal nito. Yung iba pinapangarap-pangarap lang tong mabili pero naka-Stella na. Panis kayo. Oo, ito, Fendi Match Sneakers. Gano'n na kaya, ito lang gano'n na kaya kayaman tong mga no? Kaya pala nung nakaraan parang takot na takot din silang mawala sa Marikina. Hindi, ito lang mga netizen, mayaman ba talaga ang kan nito? Hindi, yung asawa na lang, yung asawa. Mayaman yung angkan nung asawa ni Stella. May mga business ba to na popular dito sa Pilipinas? Kasi yung mga ganitong mga gamit na lalo't business, lalo't isa kang politiko na sumasahod lamang kayo ng 300k per month, hindi naman po lang din yun. Malaking halaga na rin yun. Pero parang napakahirap kalkulahin sa utak mo na makakabili ka ng ganun. Sa hirap ng buhay ho ngayon. Yung 1,000 mo lang, pag binili mo sa palengke, ulam, bigas na, wala na. Wala ka ng panghimagas. Pero itong mga to, grabe, no? May 4 million na relo. May 4 million, may tutig 2 million na mga bag. Oo, hindi pa natin, may customized band pa. Grabe, no? Hindi naman sa kasi, lubos ko kasing nagtataka. Kahit nga ako, takang-taka ako kung paano ka makakabili ng ganong kamamahal na gamit mo na biruin mo nagkakahalaga ng ganong presyo. Diba? Kaya parang yung ibang mga netizen, mapapaisip talaga. Ang tanong, yung mga tiga Marikina, napapaisip din kaya. Hindi, inahayaan nyo lang sila. O eto, basahin natin comment ng mga tao dito. Sabi ni Molière Portis, sa lahat ng teacher, si Stella Kimbo ang instant billionaire. Ginawang negosyo ang Kongreso. Grabe. O eto pa, mga kaliwat ug kawatang mangigilandlad. Ito naman to. Biz News Asia, the Philippines biggest criminal syndicate. Naku po. Eto na, mukhang nalibro na kayo. Mukhang nalibro na. Oh, eto, sabi ni Risa Pilongo Bunador. Haha, mahal naman ng shoes ni Mama. Grabe talaga. Oh, grabe, no? Hindi na iba rin talaga yung karakas ng O sino to? Aba, grabe to Parang familiar sa akin yung mukha nitong dalawa. Eto, madali talaga gastahin ang pera na hindi mo pinagpaguran. Grabe naman. Saklap nun, no? Hindi, sa bagay, madaling ang gastahin ng pera hindi mo pinagpaguran kasi hindi mo nga iniisip na bakit? Bibili ko to, hindi naman sa akin to Ewan ko kung totoo ba yung na-vlog natin nung nakaraan. Bagay, may nilabas na naman ng papel. So, totoo talaga yan. So, bakit parang hindi sila natatakot sa ombudsman? Di ba bali-balita ngayon na kinasuhan si Stella Kimbo ng ombudsman dahil dito sa mga mamahaling kagamitan nito? Oo, wala. Siguro kaya nga sinasabi ko kanina, parang lantaran na ho lahat. Parang wala nang tawag dito, parang wala nang
hiya sila na ilantad sa publiko yung kanilang kayamanan. Kasi nga, siguro, iniisip nila, wala naman kayong magagawa eh. Hindi totoo naman, wala naman din tayong magagawa eh. Pero yun nga lang, yung kahihiyan na idinudulot nito sa kanila at yung marka na tatawagin silang kawatan sa kaban ng bayan, eh medyo masakit ho yun. Yun yung nababasa ko ngayon eh. Ito, binabasa natin yung mga comment ho dito. No, ito. Sabi ni Sian, no, kawawang mga taga Marikina, sana hindi na kayo magpauto ulit. Diba? Ano naman to? Ano ng picture na yun? Kanino to? Bonnie N. Side of the Philippines. Eto, sabi ni Tony N. Basahin natin sabi ni Tony N. It's a tax player. Money kaya kinukupit lang nila kung may project ang district nila at winawaldas kasi di naman nila pinaghihirapan yan. Yung si attorney Kimbo may kaso yan sa SSS sa time ni Panot. Sinong Panot yun? Sino Inoy? Yung pa isa. Eto, Risa Ontiveros, di ba? Sabi mo kay Pastor Apollo Kibuloy, mahiya naman. Eto, sinasabihan mo rin sila Kimbo. May kaso pala to daw sa SSS. Eto, sabi ni Bob Perps. Madam Chair, need ng taong bayan ng COC audit ng inyong opisina. Pakisabay na rin po ang inyong salin. Estela. Ay, grabe. Samantalang mapunta naman tayo sa ibang dako ng balita. Eto, no? Dito may pinuso dito. Paano mamalakihan to? Paano ba? Oy, paano ba yan? Hindi malakihan So dito, trivia. Sino ba tong galit sa isang pastor pero tikom ang bibig naman sa ibang convicted na tumatakbo rin bilang senador? Sino kaya yun? Sino kaya yun? Parang wala akong maalalang ganun. Isang galit sa pastor. Ito, trivia daw trivia. Sino ba itong galit sa isang pastor pero tikom ang bibig naman sa isang convicted na tumatakbo rin bilang senador? Hindi kaya si Franz Castro to? Wala talaga eh. Pakapalan lang yan. Alam mo yung banatan niya yun eh. Tawag dito, alangan niya mong banatan niya yun eh, di dagwala yun, no? So ito, basahin natin to bago tayo mapunta sa mga main topic natin. Muling nagbalik ang sagupaan ng Duterte versus Nograles sa Davao. Ito ay dahil ang former Civil Service Commission CSC Chair Carlo Nograles ay tatakbo bilang mayor at si PBA Party List Representative Migs Nograles naman ay First District Representative ng Davao City. Sa kabilang banda, ang patriarka ng mga Duterte ay hindi hahayaang maagaw na ang Davao ng kung sino mang kaya si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay tatakbong mayor muli at sa kasalukuyang Davao City Mayor Basti ang kaniyang running mate bilang Vice Mayor. So ito po yung picture nila. Grabe, no? Talagang ngusuan tsaka ilungan eh. Natatawa ko dun sa sinabi ni Coach Choling, pulong versus ilong. Si Raul Lali din si Coach Choling minsan-minsan eh, no? May tiradang talaga din eh, may tiradang brutal eh. Tawag-tawa kaya kami nung narinig namin sa SM na sabi ko, pulong versus ilong. Sino ba yung ilong? Sino ba yung ilong na yun? Sino ba yung ilong na yun? Hindi ko kilala kasi yun eh. Paki-comment nga dyan sa baba. So samantalang tingnan natin yung komento ng mga netizen. Ito, sabi ni Miranda Ian, Nograles alagad ni Tamba. Yay. Sabi naman ni Alexandra, Nograles lahi ni Borslek.
King trying hard copycat. Tao ni Tamba. Yehey. Sabi naman ni Joyce Su, bagaman kag anong Carlo Nugs. Ay, hindi ko mabasa. Sorry. Pero halos karamihan po ng comment ng mga netizen dito ay Go Duterte at no to Nograles. Kung sabi ni Miday Kabohok, kung doon lang ako bumuboto sa Davao, kay Nograles na ako, lalo na kay Attorney. Wow! Sabi ni Miday, ito ngayon, tinadtad ka tuloy. Sabi naman dito, grabe lamanan sa comment section, no? Kaya nga halatang di ka taga Davao dahil tulad mong mga gunggong, gamunggo ang utak sa Nograles boboto. Sabi ni ni Jubiol Grace. Basag ka tuloy, nag-comment ka pa kasi. Sabi dito ni Alexandra, di lumipad ka sa Davao, mga Nograles dapat ilipat na yan sa Pluto. Mga otropod nga, tambaluslos pare-pareho nimo. Wala talaga tayong magagawa dyan. Duterte pa rin talaga yung mga netizen. Kaya huwag nyo na ipagpilitan, ha? Samantalang mapunta na tayo dito. Eto. Labanan sa pagkaalkalde ng Davao City. Carlo Nograles laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Carlo na dating Cabinet Secretary ni Digong, handa siyang mapagtapatan sa dating Pangulo. This is for the people of Davao. This is for the people to have a choice. This is for the people to have a choice. Ito si Nograles, ang labo. This is for the people of Davao. Ang alin? Ikaw? Kaya anong mo gagawa mo sa people of Davao? Yung mga Duterte may mga nagawa na, may ginawa na. Kita mo, unlad-unlad ng Davao. For them to have a choice. Choice of what? Good versus bad, ganun? Anong choice? Alin ka dun sa choices? Ikaw ba yung good choice or bad choice or ladies choice? Ano ka dun? Wala kang maano eh. Sir, usually, para kang si Hani Lacuna. Oo, para kang si Hani Lacuna na ayaw lang kay Isko kasi nga nangako na si Isko na hindi na babalik sa politika. Walang masabi si Hani Lacuna sa mali ni Isko sa Maynila. Wala siyang sinabing ninakaw niya yung ganito, lumala yung ganito, pumangit yung ganito, ganyan. Wala siyang sinasabing ganun. Bakit? Kasi walang ginawang pangit si Isko nung mayor siya ng Maynila eh. Kaya nga gusto siya ulit ng tao bumalik. Now, Carlo Nograles, magpakita ka ng mga bagay na dapat nilang ayawan sa mga Duterte. Pero wala siyang maibigay. Gusto lang niya magkaroon ng choice yung tao kasi sure win lagi yung mga Duterte. Masyado silang laging sure win eh. So, baka naman pwede para may kalaban lang. Ito yun, Nograles, wala ka pa nagawa sa buhay mo. Tapos pucha, gusto mo agawin yung Davao sa mga Duterte. Puta ragis yan. Ang kalaban mo si PRRD. Namatay na lang yung tatay mo, hindi pa nanalo kay PRRD yan. Tatay mo nga wala nagawa, Speaker of the House eh. Ikaw pa kayang buwisit ka. Puro naman kayo mga traidor. Kapatid mo, traidor. Ikaw, traidor. Tatay mo, traidor din. So anong choice ang ibinibigay? Anong meron ka na may i-offer na wala sa mga Duterte bukod sa betlog mo? Wala. Wala. Chance, makapili man lang sila. Makapili man lang sila. Putangin na, bakit ko pipiliin yung tuyo kung adobo yung ulam? Parang pinapili mo sa lechon versus lupa. So, kaya ako tumatakbo para lang may pagpipilian sila. Ibig sabihin, Nograles, wala kang gagawin sa gobyerno. Wala kang gagawin sa Davao. O para lang, baka sawa na sila sa Duterte, ako naman.
Wala kang plataforma, ganun. Basta lang gusto mo lang may pagpipilian sila. Tangin na, natulugan lang sana. Abay, loko-loko ka pala eh. Tayo na eh, una sa lahat, ang pogi ni Basti. Tayo na, wala kang abs. Tsaka, ang pangit ng buhok mo. Pang first honor, nakasalamin ka pa. Kamukha mo si Nobita. Putangin na, itsura pa lang, hindi ka napipiliin ni Carlo. Pangalan mo pa, Carlo. Tayo na, sino dito ang pipili sa pangalang Carlo versus Sebastian? Puta, pag narinig mo Sebastian, putang ina, malaki yan. Diba? Oh, ikaw, sino sa inyo? Oh, putang ina, Carlo. Hoy, crush mo daw si Carlo. Si Carlo, tang ina nun. Review ng review, parang tanga, wala may exam. Aral ng aral, summer. Pag mo, oy, tinatawag ka na ni Sebastian. Oy, putang ina, si Sebastian, malupit yan. Oh, Sebastian, malupit yan. Putang ina yan, sigurado masarap yan. Pangalan pa lang eh. Talo ka na eh. Tsaka punyeta. Ang kalaban mo si PRRD, naging presidente ng Pilipinas, binoto nga yun ng 16 million. Putang ina niyan. Ikaw pa kaya? Loko-loko ka, pinakamarami mo yung siguro botong nakuha eh nung nanalo kang congressman. Baka wala pang 200,000 hayop ka. Tapos putang ina, nalabanan mo, naging presidente ng Pilipinas, nagpagawa ng subway. Nagpagawa ng maraming mga kalsada sa buong Pilipinas. Tumalo sa mga NPA. Putas, sinalba ka nung COVID siguro. Kung si Marcos ang presidente ng COVID, baka patay ka na. Oh, hindi ba? Putay na, matindi ka rin ha. Oh, matigas ang mukha mo ha. Pagka-Vice Mayor naman, running mate ni Carlo si Davao City 1st District Councilor Bernie Alaag. Ito si Alaag. Ano ba to? May topak ba to? Tangina, sino? Tangina niyan. Apelido mo pa lang eh. Hindi na iboboto ng ano eh. Ng tao eh. Ang gulo-gulo, Alaag. Parang bulol. Sino ba to? Magaling ba to? Oy, Sulay Woman, sumagot ka nga. Oh, Sulay Woman, magaling ba to? Kasi kung magaling to, ano ba to? May topak ba to? Ang kalaban niya si Baste? Tayo na siguro kukuha lang to ng campaign funds. Traidor din ang pamilya nito. Corrupt na konsihal ito. Talaga ba? Ay, lakas Ang pangit eh. Tinan mo Oh, sabi nga ni Garski, tinan mo. Duterte, di ba? Pagka-campaign. Tangin ang pangit nito. Alaag, ang pangit. Alaag. Putang ina niya, mabubulol kayo dyan. Sagwa. Oh, sige. Kakalabanin niya si incumbent. Putang ina, tingnan mo naman yan. Puta, saan ka makakita? Kanina pa umaga naligo, hapon na, basa pa buhok. Dahil saan ka makakita ng kandidato na parang Lego? Yung buhok parang Lego, pucha, hindi gumagalaw. Nakadikit sa anit yan. Tay, buhok pa lang ulam na. Lalo na pag nakita mo yung braso, kita mo naman yung braso. Tay na parang ididikit ka sa kisame. Pucha, pag ito ang naging jowa mo, pucha, pati kisame mararating mo. Ewan ko lang kung paano niya gagawin nyo. Pero ito, pagka ganito, nako po. Sabi ko nga sa inyo, pagka mga ganyan itsura, sigurado, panalo ka.
Pag ito ang naging jowa mo, pucha, hindi mo alam kung saan kakakapit. Kakapit ka ba sa patalim? Kakapit ka sa matigas? Kakapit ka ba sa madulas? Bahala na. Iniisip nyo na naman. Talagang pag nakikita nyo talaga si Basti, kayo mga babae, mga manyakol talaga kayo eh. Puro babae na naman yung nagko-comment oh. Oh, pucha, di ba? Gusto ng mga chicks yan, medyo bad boy. Oh, sige. Ayun na, oh. Sige, ang mga laway nyo. Oh, sige, diretso. Mayor Baste Duterte, na running mate naman ang kanyang ama. Maging Oh, tayo na, ito na. Oh. Si Pulong versus si Ilong. Tayo na, papaano ka boboto sa isang tao na putay na hindi sa sarili niyang muka, wala siyang tiwala, ilong peke. Pucha, ibig sabihin pati ugali niyan peke. Kailangan proud ka kung ano yung tsura mo. Ako nga, inaalok ako ni ni Vicky Bello na paputiin ako eh. Sabi ko ayoko. Pinanganak na akong ganito. Tsaka pag pumuti ako, hindi na nila ako maaasar. Oh, kaya ayan, sabi ko hindi na ako papuputi kasi gusto ko maging totoo ako sa sarili ko. Egoy ako talaga. Kaya ito, tinan mo yung ilong oh. Peke. So ibig sabihin, peke ito, pati puso nito peke. Putangin na yan. Tsaka putangin na yan, pati KOJC, tinulungan tong hinayupak na to. Nilala pa to sa SMNI, putangin na, all praises pa yan kay Pastor Kibuloy noon. Tapos siya nanguna. Para ang SMNI mawala ng prangkisa, kapal ng mukha mo te. ang kapatid ni Carlo na si Congresswoman Migs Nograles, tatapatan si re-electionist Congressman Paulo Duterte. Ay, nakita mo naman si Paulo. Kaya na parang aanakang kang 16. Pucha, mga ganyang muka. Ay, mga ganyang muka. Pucha, taon-taon buntis ka dyan. Oo. Para sa pagiging first district representative ng Davao City. Handa na ba riyan si Migs? Personally, ako handa na po ako dito after one term as PBA Party List representative. Nag-ikot-ikot naman ako. Nakita nyo naman and I'm ready to take on this new role. Samantala, ilang Kapal na mukha mo. Tayo na parang mananalo ka ha. Ready to take on this new role? Ulul. Manalo ka muna. Ready ka na pero yung tao hindi pa ready sa'yo. The next performance will start momentarily.